Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Para magampanan ng maayos ng isang tao ang kanyang tungkulin, dapat magtaglay man lang siya ng konsensya at katwiran. Maraming tao ang nagnanais na gumanap ng mga tungkulin, at ang ilan ay handang gampanan ang mga ito. Subalit bakit lahat sila ay nahihirapang isagawa ang katotohanan? Bakit hindi man lamang nila maisagawa ang mga katotohanang kanilang nauunawaan? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sa tingin ba ninyo ay mahirap ang pagsasagawa ng katotohanan? Hindi. Kung gayon, ay bakit hindi ninyo ito maisagawa? Hindi namin gusto ang katotohanan. Saan nauugnay ang hindi pagkagusto sa katotohanan? May kinalaman ito sa pagkatao at kalikasan ng isang tao. Ang mga taong hindi nagtataglay ng pagkatao ay walang konsensya o katwiran, kaya't hindi nila kayang mahalin ang katotohanan, at pakiramdam nila ay wala itong gaanong silbi. Naniniwala rin silang madedehado sila kapag isinagawa nila ang katotohanan, at nakahangalan lang ang pagiging isang tapat na tao, kaya't iniisip nila na hindi kailangang hangarin ang katotohanan. Halimbawa, kapag napasama ng iba ang loob ng ilang tao, naiisip nilang, kailangang may gawin ako para makapaghiganti at maipaalam ko sa kanila kung gaano ako kabangis. Sa oras na maisip nila ito, kailangan ba nila itong isakatuparan? Nagkakaroon ng masasamang naiisip ang mga tao dahil pinangingibabawan sila ng kanilang mga kalikasan. Subalit isinasakatuparan at sinusunod ba ng lahat ng tao ang mga kaisipang ito? Ilang magkakaibang pagkakataon ba ang naroon? Minsan hindi ito pinahihintulutan ng sitwasyon, kaya't hindi na isa sa katuparan ng mga tao ang kanilang masasamang naiisip. Posible ring mayroon silang konsyensya at katwiran at namamalaya nilang masasama ang kanilang naiisip, kaya't sinasadya nilang kontrolin ang kanilang sarili. Tama, may mga taong sinusunod ang kanilang masasamang naiisip at isinasakatuparan ang mga ito upang bigyang kasiyahan ang kanilang sarili sa sandaling dumating ang oportunidad. Masasamang tao ang mga ito. Anumang masamang ideya ang naiisip ng isang masamang tao, lagi niyang iniisip na siya ay tama at lagi niyang gustong maghanap ng oportunidad na gawin itong realidad. Ibig sabihin, isinasakatuparan niya ang masasama niyang naiisip. Ginagawa niyang tunay na mga pagkilos ang kasamaan na nasa kanyang isipan upang makamit niya ang kanyang mga layunin. Wala siyang katwiran, hindi siya nagpipigil, at hindi niya ginagamit ang kanyang konsensya para pigilan ang kanyang sarili, at hindi rin siya nagninilay sa kanyang sarili upang husgahan ang kaangkupan o mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkilos o ang epekto o pinsalang maaaring idulot ng mga ito sa kanya o sa iba. Hindi niya pinapansin ang mga bagay na ito. Ginagawa niya ang kanyang naisin, at higit pa rito, naniniwala siyang dapat maging malupit ang isang tunay na lalaki. Dapat na maging masama at malupit ang mga tao, sapagkat kung hindi sila malupit, aapihin sila ng lahat, subalit kinatatakutan ng lahat ang isang masamang tao. Habang lalo niya itong iniisip,
lalo siyang nagiging kumbinsido na tama ang ganitong pag-iisip at pagkatapos ay kumikilos siya ng ayon dito. Napipigil ba ng pagkamakatwiran at konsensya ang gayong pag-uugali ng tao? Hindi ito napipigilan ng gayon. May isang uri pa ng tao na may ganito ring mga naiisip at kapag naiisip niya ang ganito, maaaring manira siya ng mga bagay-bagay para mailabas ang kanyang galit, subalit hindi niya isasakatuparan ang kanyang mga naiisip kapag oras na para kumilos. Bakit hindi? Mayroon siyang konsensya at katwiran, gayon din ng kakayahang matukoy ang tama sa mali at mapagpapasyahan niyang, hindi ako pwedeng kumilos ng ganito sapagkat magdudulot ito ng kapwa kapahamakan sa iba at mga kawalan sa aking sarili. Baka magkaroon pa ng paghihiganti. Nahuhusgahan niya kung ang kanyang mga naiisip ay tama o mali, mabuti o masama. Matapos ang silakbo ng galit, pagninilayan niya, dapat akong maging maunawain hanggat maaari. Hindi bali na, hindi na lamang ako makikipag-ugnayan sa taong iyon sa hinaharap. May matututuhan akong aral mula rito at susubukan kong hindi na madaya muli sa hinaharap. Hindi kailangang maghiganti. Pagkatapos nito, ito ang pipigil sa kanya. Sa anong pundasyon nabubuo ang pagpipigil na ito? Nabubuo ito sa pundasyon ng pagkakaroon niya ng konsensya at pagkamakatwiran, ng abilidad na matukoy kung ano ang tama at ano ang mali, ng batayan sa kanyang pag-asal at ng kanyang mga pagpapasya at pagkiling. Ano ang kanyang pagkiling? Wala siyang pagkiling na gantihan ang masama ng masama. Sa halip ay iniiwasan niyang gumawa ng hindi mabubuti at ng masasamang pagkilos, kaya't sa huli ay napagpapasyahan niyang pigilan ang kanyang sarili at huwag isakatuparan ang kanyang mga naiisip. Galit din siya at sa kanyang galit, gusto rin niyang gumawa ng ilang malulupit na pagkilos o magsabi ng ilang malulupit na salita. Subalit kapag dumating na ang oras para kumilos, nagpipigil siya, humihinto at hindi kumikilos. Nananatili lamang sa kanyang isipan ang kasamaan at hindi nagiging pagkilos o isang katunayan. Kapwa may masasamang naiisip ang dalawang uri na ito ng mga tao. Kung gayon, ano ang pagkakaiba sa kalikasan nitong isang ito at ng uri na una ng binanggit na hinahayaang gabayan ng kanyang masasamang naiisip ang kanyang mga pagkilos? Ang ganitong tao ay may mabuting kalikasan, kaya't hindi sila nakukontrol ng masasamang kaisipan. May pagkakaiba sa kalikasan ng dalawang uri ng taong ito. May ilang tao na puno ng galit, pagsuway, at kawalang kasiyahan kapag sila ay pinupuna, inilalantad o pinupungusan ng iba at pinipili nilang magkaroon ng saloobing mapaghiganti. Gayunpaman, may ilang taong kayang harapin ang mga sitwasyong ito ng tama at makatwiran. Natatanggap nila kung ano ang sinabi kung ito ay totoo at pagkatapos ay natututo sila ng aral mula rito. Pinipili nilang magkaroon ng saloobing mapagpasakop at handang tumanggap. Alin sa dalawang uri na ito ng tao ang makapagsasagawa ng katotohanan? Iyong taong may konsensya at kayang tumanggap sa katotohanan at magpasakop sa Diyos. Bakit mo nasasabing ang gayong tao ay may kaunting konsensya?
ito ay dahil may epekto sa kanya ang kanyang konsensya, kinokontrol nito ang masasama niyang naiisip. Tama. Iyon nga ang nangyayari. Nagkakaroon ng epekto sa kanya ang kanyang konsensya, kinokontrol, ginagabayan, at binibigyang katuturan nito ang kanyang mga naiisip. May epekto ito. May epekto ba ang konsensya noong isa pang uri ng tao? Wala. Wala itong epekto. Pinag-iisipan lamang ito ng mga taong iyon paminsan-minsan, subalit pagkatapos ay kumikilos pa rin sila gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Ang kanilang konsensya ay pawang dekorasyon lamang at hindi ito umiiral sa katunayan. Alin sa mga uring ito ng tao ang mas nagtataglay ng pagkatao? Iyong umeepekto ang konsensya ay may kakayahang humusga kung ano ang tama at mali at kaya nilang kontrolin ang kanilang masasamang gawa. Ang ganitong uri ng tao ay kayang isagawa ang katotohanan at hangarin ang katotohanan. Kapag hinihiling ninyo sa ilang tao na gumawa ng mabubuting bagay o naasikasuhin ang mga bagay-bagay nang ayon sa mga katotohanang prinsipyo, walang epekto sa kanila ang kanilang konsensya. Hindi nila ginagawa ang alam nilang tama, sa halip ay ginagawa lamang nila ang kanilang naisin. Handa silang magchismis, manghusga ng iba, at mambola o sumipsip sa kanila, at ginagawa nila ito ng walang pag-aalinlangan. Anong uri kayo ng tao? Sa tingin ko, isa akong mapagpalugod ng mga tao. Napipigilan ba ang mga mapagpalugod ng mga tao ng kanilang konsensya at pagkamakatwiran? Natutukoy ba nila ang kaibahan ng tama at mali? Sa tingin ko ay kayang tukuyin ng mga mapagpalugod ng mga tao kung sino ang tama at kung sino ang mali. Subalit wala silang diwa ng katarungan, hindi nila pinoprotektahan ang gawain ng iglesia, at pinangingibabawan sila ng mga satanikong filosofiya sa medyo malubhang antas. Halimbawa, kapag may nagtatanong sa akin tungkol sa isang bagay, kapag tinutukoy ko ang isang taong wala roon, nakapagsasalita ako ng tapat. Subalit kung naroon siya, nagtitimpi ako at hindi nagsasalita ng tuwiran. Bagaman maraming tao ang hindi nagmamahal sa katotohanan o naghahangad nito, ang katunayan, mayroon silang kaunting pagkaunawa tungkol sa iba't iba nilang kalagayan. Kalimutan na kung minamahal mo ba o hindi ang katotohanan, o kung maisasagawa mo ba ang katotohanan sa ngayon. Una, subukan mong unti-unting pabutihin at baguhin ang mga tiwali mong kalagayan na iyong natutukoy. Sa ganyang paraan, unti-unting maitutuwid ang iyong landas. Simulan mo sa pagbago ng mga bagay na iyong namamalayan. Ang ibig sabihin, iyong mga nadarama ng iyong konsensya at pagkamakatwiran o ang mga maling kalagayan, pahayag, ideya, at pananaw na nadarama at natutukoy ng iyong isipan. Simulan mo sa pagbago ng mga bagay na ito na iyong nadarama. Kung mababago mo ang mga bagay na ito, marami ka nang nakamit. Kahit papaano man lamang, ay magiging isang tao ka na may konsensya at katwiran. Kikilos ka ng makatwiran, makikilatis mo ang iyong mga maling kalagayan, at makapagpupursige ka tungo sa katotohanan. Sa ganitong paraan, magagawa mong harapin ang mga bagay-bagay ng may mga prinsipyo at makapapasok ka sa mga katotohanang realidad. Pagkatapos, ang iyong pagganap ng iyong tungkulin ay aabot na sa pamantayan. Kung nauunawaan mo ang katotohanan,
at nalulutas mo ang mga praktikal na problema sa iyong tungkulin, kahaharapin mo ang papakaunti at papakaunting mga paghihirap. Halimbawa, sabihin ng sa nakalipas ay may isang bagay sa iyong puso na laging pumipigil sa iyong magsalita ng malaya, kaya hindi mo tuwirang tinutukoy ang mga problemang nakikita mo sa iba. Sa halip, ay lagi kang nagpapaligoy-ligoy gamit ang mga salitang magandang pakinggan, sapagkat takot kang saktan ang iba at lagi kang nag-aalala tungkol sa karangalan, damdamin at pakikipag-ugnayan sa iba. Ngayon, hindi ka na nagpapaligoy-ligoy pa. Kapag may problema, nagsasalita ka ng direkta at malinaw tungkol dito at kaya mong tukuyin ang problema ng iba at tuparin ang iyong mga responsibilidad. Wala nang pangamba at paghihirap sa iyong puso at nakapagsasalita ka ng taos-puso kapag ibinubuka mo ang iyong bibig, nang hindi naaapektuhan o napipigilan ng anumang iba pang bagay. Ngayon, alam mo nang dapat mong sundin ang mga prinsipyo sa iyong ginagawa na hindi ka maaaring mabuhay ng ayon sa mga filosofiya para sa mga makamundong pakikitungo at na dapat mong isantabi ang iyong pagpapahalaga sa sarili at sumunod sa mga prinsipyo. Lumilinaw ng lumilinaw ang mga bagay-bagay na ito at hindi na ganoon kalakas ang epekto sa iyo ng iyong pagpapahalaga sa sarili at nakapagsasalita ka ng hindi napipigilan ng iyong pagpapahalaga sa sarili at mga damdamin. Nakapagsasalita ka ng ilang patas na salita at hindi ka na nakararamdam ng pagkabalisa sa iyong puso. Sa ibang salita, papakaunti na ng papakaunti ang mga bagay na makakagulo sa iyo. Kaya mong makawala sa mga ito, pakawalan ang mga ito, at maging malaya mula sa pagkontrol ng mga ito. Kapag nagsasagawa ka ng katotohanan at gumagawa at nagsasalita ka ayon sa mga prinsipyo, hindi ka na mapipigilan ng mga tiwaling disposisyon at ang iyong puso ay hindi na magdurusa pa. Bagkus, ganap na magiging natural ang pakiramdam nito. Magiging payapa ang iyong konsensya at madarama mo na ang iyong mga pagkilos ay gaya lang ng nararapat. Magiging natural ang iyong mga ekspresyon at pagkilos at di kalakihan ang iyong mga paghihirap. Hindi ba't ito ay pagbabago? Ang asal at mga pamamaraan ng mga tao sa pakikitungo sa mundo ay kailangang nakabatay sa mga salita ng Diyos. Ito ang pinakapangunahing prinsipyo para sa pag-uugali ng tao. Paano maisasagawa ng mga tao ang katotohanan kung hindi nila nauunawaan ang mga prinsipyo ng pag-uugali ng tao? Ang pagsasagawa ng katotohanan ay hindi tungkol sa pagsasabi ng mga walang saysay na salita o pagsigaw ng mga slogan. Sa halip, tungkol ito sa kung paanong anuman ang makaharap ng mga tao sa buhay, hanggat kinabibilangan ito ng mga prinsipyo ng pag-uugali ng tao, ng kanilang mga perspektiba sa mga bagay-bagay, o ang usapin ng pagganap sa kanilang mga tungkulin. Kailangan nilang magpasya at dapat nilang hanapin ang katotohanan, hanapin ang batayan at mga prinsipyo sa mga salita ng Diyos, at pagkatapos ay hanapin ang isang landas sa pagsasagawa. Ang mga nakapagsasagawa sa ganitong paraan ay mga taong hinahangad ang katotohanan. Ang magawang hangarin ang katotohanan sa ganitong paraan,
Gaano man katindi ang mga paghihirap na nararanasan ng isang tao, ay ang pagtahak sa landas ni Pedro, sa landas ng paghahanap ng katotohanan. Halimbawa, anong prinsipyo ang dapat sundin pagdating sa pakikisalamuha sa iba? Marahil ang orihinal mong pananaw ay na ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan, at na dapat mong makasundo ang lahat, iwasang mapahiya ang iba, at wala kang mapasama ng loob. Sa gayong paraan ay matatamo ang magandang ugnayan sa iba. Nalilimitahan ng ganitong pananaw, nananahimik ka kapag nasasaksihan mo na gumagawa ang iba ng masasamang bagay o lumalabag sila sa mga prinsipyo. Mas gugustuhin mo nang ang iglesia ang mawalan kaysa mapasama mo ang loob ng sinuman. Hinahangad mong makasundo ang lahat, kahit sino pa sila. Iniisip mo lamang ang mga damdamin ng tao at na hindi ka mapahiya kapag ikaw ay nagsasalita at lagi kang nagsasabi ng mga salitang magandang pakinggan para pasayahin ang iba. Kahit pa matuklasan mong may mga problema sa isang tao, pinipili mong pagtimpian siya at pag-usapan na lamang siya kapag siya ay nakatalikod. Ngunit kapag kaharap siya, ay pinapangalagaan mo ang kapayapaan at pinananatili mo ang inyong ugnayan. Ano ang palagay mo sa gayong asal? Hindi ba't iyon ay asal ng isang mapagpalugod ng mga tao? Hindi ba't medyo mapanlin lang ito? Nilalabag nito ang mga prinsipyo ng pag-asal ng tao. Hindi ba't kababaan ang umasal ka sa ganoong paraan? Ang mga kumikilos ng ganito ay hindi mabubuting tao, hindi ito marangal na paraan ng pag-asal. Kahit gaano ka pa nagdusa at kahit gaano pa kalaki ang iyong pinagbayaran, kung umaasal ka ng walang prinsipyo, nabigo ka sa aspektong ito at hindi kikilalanin, tatandaan, o tatanggapin ang iyong pag-asal sa harap ng Diyos. Matapos mapagtanto ang problemang ito, nababagabag ka ba? Oo. Ano ang pinatutunayan ng pagkabagabag na ito? Pinatutunayan itong minamahal mo pa rin ang katotohanan at na may puso kang nagmamahal sa katotohanan at kagustuhang mahalin ang katotohanan. Pinatutunayan ito na may kamalayan pa rin ang iyong konsensya at na ang iyong konsensya ay hindi pa lubusang patay. Kahit gaano pa kalalim ang iyong katiwalian o kahit gaano pa karami ang iyong mga tiwaling disposisyon, sa iyong pagkatao ay mayroon ka pa ring diwang nagmamahal sa katotohanan at sa mga positibong bagay. Hanggat mayroon kang kamalayan at alam mo ang mga problemang umiiral kaugnay ng iyong pagkatao, mga disposisyon, pagganap ng iyong tungkulin at kung paano mo tratuhin ang Diyos, at may kamalayan ka pa nga kapag ang iyong mga salita at pagkilos ay nauugnay sa mga pananaw, paninindigan at saloobin, at napagtatanto mo na mali ang iyong mga pananaw, na hindi naaayon sa katotohanan o sa mga layunin ng Diyos ang mga ito, subalit hindi madaling bitiwan ang mga ito, at gusto mong isagawa ang katotohanan, subalit hindi mo ito magawa at ang iyong puso ay naghihirap, nasasaktan at nagdurusa at nakararamdam ka ng pagkakautang. Isa itong pagpapamalas ng pagkataong nagmamahal sa mga positibong bagay. Ito ang kamalayan ng konsensya.
Kapag ang iyong pagkatao ay may kamalayan ng konsensya at may bahagi itong nagmamahal sa katotohanan at sa mga positibong bagay, magkakaroon ka ng mga damdaming ito. Ang pagkakaroon ng mga damdaming ito ay nagpapatunay na may kakayahan kang makilala kung alin ang mga positibo at negatibong bagay at na hindi ka pabaya at walang malasakit sa mga bagay na ito. Hindi ka manhid o walang kamalayan. Sa halip, mayroon kang kamalayan. At dahil mayroon kang kamalayan, nagtataglay ka ng kakayahang makilala kung alin ang tama at mali at ang mga positibong bagay at negatibong bagay. Kapag mayroon kang kamalayan at kakayahang ito, hindi ba't magiging madali para sa iyo na kamuhian ang mga negatibong bagay, maling pananaw at tiwaling disposisyong ito? Medyo magiging madali ito. Kung nauunawaan mo ang katotohanan, tiyak na magagawa mong kamuhian ang mga negatibong bagay at mga bagay na may kinalaman sa laman dahil ikaw ay nagtataglay ng pinakamababa at pinakapangunahin sa lahat ng mga bagay, ang kamalayan ng konsensya. Ang pagkakaroon ng kamalayan ng konsensya ay napakahalaga. Gayon din ang pagkakaroon ng kakayahang makilala kung alin ang tunay at huwad, at ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa katarungan pagdating sa pagmamahal sa mga positibong bagay. Pinakakanais-nais at pinakamahalaga ang tatlong bagay na ito sa normal na pagkatao. Kung tinataglay mo ang tatlong bagay na ito, tiyak na makapagsasagawa ka ng katotohanan. Kahit na mayroon kang isa o dalawa lamang sa mga bagay na ito, makapagsasagawa ka pa rin ng ilang katotohanan. Tingnan natin ang kamalayan ng konsensya. Halimbawa, kapag nakatagpo ka ng isang masamang tao na nanggugulo at nanggagambala sa gawain ng iglesia, matutukoy mo ba ito? Maituturo mo ba ang malinaw na masasamang gawa? Siyempre kaya mo. Gumagawa ng masasamang bagay ang masasamang tao at gumagawa ng mabubuting bagay ang mabubuting tao. Nakikita ng isang karaniwang tao sa isang tingin lang ang pagkakaiba. Kung nagtataglay ka ng kamalayan ng konsensya, hindi ba't mayroon ka ring mga damdamin at pananaw? Kung mayroon kang mga pananaw at damdamin, kung gayon, ay tinataglay mo ang isa sa mga pinakapangunahing kondisyon sa pagsasagawa ng katotohanan. Kung kaya mong makita at maramdaman na ang taong ito ay gumagawa ng masama at kaya mong tukuyin ito at pagkatapos ay ilantad ang taong iyon at bigyang daan ang hinirang na mga tao ng Diyos na matukoy ang bagay na ito, hindi ba't malulutas ang problema? Hindi ba't ito ay pagsasagawa ng katotohanan at pagtalima sa mga prinsipyo? Anong mga kaparaanan ang ginamit sa pagsasagawa rito ng katotohanan? Ang paglalantad, pag-uulat, at pagpigil sa paggawa ng masama. Tama. Ang pagkilos sa ganitong paraan ay pagsasagawa ng katotohanan at sa pagsasagawa nito, maisa sa katuparan mo ang iyong mga responsibilidad. Kung kaya mong kumilos ng ayon sa mga katotohanang prinsipyo na iyong nauunawaan kapag nahaharap ka sa mga ganitong sitwasyon, ito ay pagsasagawa sa katotohanan. Ito ay pagsasagawa sa mga bagay-bagay ng may prinsipyo. Subalit kung hindi ka nagtataglay ng kamalayan ng konsensya,
at nakikita mo ang masasamang taong gumagawa ng kasamaan, mamamalayan mo ba ito? At ano ang maiisip ng mga taong walang kamalayan tungkol dito? Ano naman sa akin kung gumagawa ang taong iyon ng kasamaan? Hindi niya naman ako sinasaktan, kaya bakit ko pasasamain ang kanyang loob? Kailangan ba talaga iyon? Paano ako makikinabang sa pagsasagawa niyon? Inilalantad, iniuulat, at pinipigilan ba ng mga ganitong tao ang masasamang tao sa paggawa ng kasamaan? Tiyak na hindi. Nauunawaan nila ang katotohanan, subalit hindi nila ito kayang isagawa. Ang mga gayong tao ba ay may konsensya at katwiran? Wala silang konsensya o katwiran. Bakit ko nasasabi ito? Dahil nauunawaan nila ang katotohanan, subalit hindi ito isinasagawa. Nangangahulugan itong wala silang konsensya at katwiran at nagre-rebelde sila sa Diyos. Nakatuon lamang sila sa pangangalaga para hindi mapinsala ang kanilang mga interes. Wala silang pagsasaalang-alang kung nawawalan ba ang gawain ng iglesia o kung napipinsala ba ang mga interes ng mga taong hinirang ng Diyos. Sinusubukan lamang nilang pangalagaan ang kanilang sarili at kapag nakatutuklas sila ng mga problema, hindi nila pinapansin ang mga ito. Kahit pa makakita sila ng isang taong nagsasagawa ng kasamaan, nagbubulag-bulagan sila rito at iniisip na ayos lamang ito hanggat hindi nito napipinsala ang kanilang mga interes. Ano man ang ginagawa ng iba, tila ba wala itong kinalaman sa kanila. Hindi sila nakararamdam ng responsibilidad at walang anumang epekto sa kanila ang kanilang konsensya. Batay sa mga pagpapamalas na ito, may pagkatao ba ang mga taong ito? Ang taong walang konsensya at katwiran ay isang taong walang pagkatao. Lahat ng taong walang konsensya at katwiran ay masasama. Sila ay mga hayop na nagbabalat kayo bilang mga taong kayang gumawa ng anumang uri ng masasamang bagay. Ang isang tao bang hindi nagtataglay ng kamalayan ng konsensya ay kayang tukuyin ang mabubuting gawa at masasamang bagay? Mayroon ba siyang anumang konsepto ng tama at mali o ng wasto at hindi wasto? Wala. Kung gayon, paano niya pinakikitunguhan ang ibang tao? Ano ang tingin niya sa tiwaling sangkatauhan? Naniniwala siyang ang buong sangkatauhan ay masama, na hindi siya ang pinakamasahol sa sangkatauhan, at na ang karamihan ng mga tao ay mas masahol kaysa sa kanya. Kung sasabihin mo sa kanyang dapat may konsensya at katwiran ang mga tao, na dapat maghanda ng mabubuting gawa ang mga tao, sasabihin niyang kasinungalingan iyon at hindi niya iyon paniniwalaan. Ang mga taong ganito na hindi nagtataglay ng kamalayan ng konsensya ay hindi kailanman malalaman ang kabuluhan at kahalagahan ng pagsasagawa ng katotohanan. Kung gayon, posible ba para sa ganitong uri ng tao na mahalin ang katotohanan? Wala sa kalikasang diwa nila ang nagmamahal sa katotohanan, kaya't hindi nila kailanman magagawang mahalin ang katotohanan. Ang ganitong uri ng tao ay hindi kailanman mauunawaan kung ano ang katotohanan, kung ano ang kabutihan, o kung ano ang kasamaan.
Sa isip nila, negatibo ang mga positibong bagay at positibo ang mga negatibong bagay. Naguguluhan sila sa dalawang konseptong ito. Sa anong mga prinsipyo nakabatay ang kanilang mga pagkilos? Hindi nila tinutukoy kung ano ang tama at mali o ang mabuti at masama, at wala silang pakialam sa parusa o gantimpala. Kailangan lamang na ang anumang kanilang ginagawa o sinasabi ay para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pagdating naman sa kanilang mga pananaw, binabago nila ang mga ito ayon sa kinakailangan ng kanilang kapaligiran para umangkop sa kanilang mga interes. Pinanghahawakan nila ang mga pananaw nilang makatutulong sa kanilang mga interes hanggang makamit nila ang kanilang mga layunin at ninanasa. Posible ba para sa taong may ganitong uri ng pagkatao na may ganitong kalikasang diwa na magsagawa ng katotohanan? Ano ang dapat taglayin ng isang tao para makapagsagawa ng katotohanan? Ang kamalayan ng konsensya, ang kakayahang matukoy kung ano ang tama at mali, at ang pusong may pagmamahal para sa katarungan at mga positibong bagay. Alin sa mga ito ang inyong tinataglay? Sa tatlong ito, maaaring medyo mahirap gawin ang pagkakamit ng kakayahang matukoy kung ano ang tama at mali, at ang magawang mahalin ang katarungan at mga positibong bagay. Napakahirap para sa mga taong hindi nagmamahal sa katotohanan na makamit ang dalawang bagay na ito. Subalit ang mga taong may konsensya at katwiran, kahit papaano man lang, ay kailangang gawin ang mga bagay-bagay nang naaayon sa kanilang konsensya at katwiran sa pinakamababa, nang hindi sinasaktan ang iba, hindi nagdudulot ng kapahamakan sa iba para sa kanilang sariling kapakinabangan, at hindi nagsasagawa ng mga bagay na masama at di makatwiran. Sa ganoong paraan, mapapanatag ang kanilang isipan. Kung tunay silang nananalig sa Diyos, dapat man lang ay maging tapat sila at umayon sila sa kanilang konsensya at katwiran sa lahat ng kanilang ginagawa. Ito ang mga pamantayan sa pagiging isang mabuting tao. Kung mayroon silang kaunting kakayahan at nauunawaan nila ang katotohanan, lalo nang mas mabuti. Sa gayon, ay magagawa nilang hanapin ang katotohanan sa lahat ng kanilang ginagawa at lagi nilang mapagninilayan kung mayroon bang mga paglabag sa mga prinsipyo ang kanilang mga pagkilos. Sa kaibuturan ng iyong puso, mayroon ka bang pamantayan sa pagtatasa? Kapag may ginagawa kang mali o nilalabag na mga prinsipyo, kung pabasta-basta ka o kung pinangangalagaan mo ang iyong mga makalamang relasyon, namamalayan mo ba ito? Kung namamalayan mo, mayroon kang kaunting konsensya. Kung hindi ka nagtataglay ng kamalayan ng konsensya, nanganganib ka. Kahit papaano man lang, ay dapat nagtataglay ka ng kamalayan ng konsensya para magkaroon ka ng pag-asang maligtas. Kung kahit iyon ay wala kayo, nanganganib kayo sapagkat hindi inililigtas ng Diyos ang walang pagkatao. Ano ang epekto ng kamalayan ng konsensya sa iyong pagkatao? Ang epekto ay na kailangan mong gamitin ang iyong konsensya para suriin ang pagiging tama o mali ng iyong personal na nararanasan, ng nakikita ng iyong mga mata at naririnig ng iyong mga tainga, ng iyong iniisip, ng pinaplano mong gawin, at ng iyon ang nagawa. Ang iyong asal at pagkilos ay dapat may mapagbabatayan man lang.
Halimbawa, sabihin ng may nakita kang isang taong naghahangad na puno ng sigasig, subalit siya rin ay napakasimple at walang muwang, at lagi mo siyang minamaliit, at laging gustong apihin, at inisin at kutyain ng iyong mga salita. Naiisip mo ang mga ito at minsan ay nakapaglalantad ka rin ng mga pag-uugaling katulad nito. Mamamalayan mo ba ito sa iyong puso? Malalaman mo ba na ang mga pag-iisip at pagkilos na ito ay mali at hindi kaaya-aya? Mapagtatanto mo ba kung ano ang kalikasan ng iyong mga pagkilos? Kung gayon, nangangahulugan ito na nagtataglay ka ng kamalayan ng konsensya. Kung hindi mo man lamang matukoy kung ang iyong mga pananaw sa mga tao, pangyayari at bagay o ang mga saloobin sa kaibuturan ng iyong puso ay hindi kaaya-aya, o kung ang mga ito ay maganda at mabuti, kung wala kang pamantayan ng pagtatasa sa iyong puso, wala kang pagkatao. Ang mga taong walang konsensya ay walang pagkatao. Kung wala ka man lamang fundamental na pagkatao, wala kang anumang halaga at hindi ka maililigtas. Bakit itinakda ng Diyos kay Judas ang gampanin na ipagkanulo ang Panginoon? Ginawa niya ito ayon sa kalikasan ni Judas. Si Judas ang uri ng bagay na magtataksil sa kanyang Panginoon para sa sarili niyang kapakinabangan, at hindi nililigtas ng Diyos ang mga ganoong tao. Nagawa ni Judas na magnakaw ng pera, kaya may konsensya ba siya? Ganito ang hindi pagkakaroon ng konsensya. Sa partikular, ang katunayang ang perang ninakaw niya ay sa Panginoon ay nangangahulugang isa siyang bagay na walang kahit anong konsensya at katwiran. Isa siyang demonyong hindi napipigilan sa anumang paraan na gumawa ng masasamang bagay. Hindi siya nagtataglay ng kamalayan ng konsensya at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, kaya't nagawa niyang palihim na gastusin ang mga handog na iyon sa Diyos. Kung kaya ng isang tao na palihim na gastusin ang mga handog sa Diyos, anong uri ng pagkatao ang mayroon siya? Wala siyang pagkatao. Ang unang tanda ng kawalan ng pagkatao ay ang hindi pagtataglay ng kamalayan ng konsensya at ang hindi pamamahala ng konsensya ng isang tao sa anumang ginagawa niya. Wala si Judas kahit na ang pinaka-fundamental na bagay, na nangangahulugang wala siyang pagkatao, kaya normal lamang sa kanya ang gumawa ng ganoong bagay. Sa makatuwid, ang pagsasaayos ng Diyos na gampanan ni Judas ang papel ng pagkakanulo sa Panginoon at ang pagpapagawa sa kanya nito ang pinaka-naaangkop na desisyon. Wala sa mga materyales ng Diyos ang nasasayang. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama. Nang nakawin ni Judas ang pera mula sa sisidlan ng pera, at walang sino mang nakaalam noon, naniwala siyang hindi rin siya nakita ng Diyos na ginagawa ito. Wala siyang kamalayan ng konsensya at inisip niyang walang ibang nakaalam. At ano ang naging resulta nito? Nagawa niya ang mabigat na kasalanan ng pagkakanulo sa Panginoon, pagtataksil sa Panginoon, at naging kilala siya bilang isang makasalanan sa mga nagdaang panahon. Pagkatapos ay nagbigti siya at namatay nang nakabukas ang kanyang tiyan. Dapat bang kaawaan ang gayong tao? Ang isang hayop na walang pagkatao na pinarurusahan ng ganyan ay hinding-hindi dapat kaawaan.
Ginagawa ng mga taong may pagkatao ang lahat ng bagay nang ayon sa kanilang konsensya at katwiran. Ang batayan ng kanilang asal, kahit papaano man lang, ay hindi lulubog sa pamantayan ng kanilang konsensya. Kung alam nilang maling isagawa ang isang bagay, magagawa nilang kontrolin ang kanilang pag-uugali. Nasasabi ng konsensya sa mga tao ang tamang paraan ng pagkilos, kaya ang mga taong may konsensya ay nakapagsasalita at nakakakilos batay sa kanilang konsensya. Matapos maging mananampalataya, patuloy na ginagampanan ng kanilang konsensya ang papel nito katulad ng dati. Kaya, kapag may maraming bagay silang hindi nakikita ng malinaw, kahit papaano ay nagagawa pa rin nilang harapin at pangasiwaan ang mga bagay na iyon batay sa kanilang konsensya. Kung dagdag pa sa pundasyong ito, ay nauunawaan nila ang katotohanan. Pangangasiwaan nila ang mga bagay-bagay ng batay sa mga katotohanang prinsipyo. Magkakaroon ang kanilang konsensya ng kamalayan kung ang kanilang mga pagkilos ba ay umaayon o hindi sa mga katotohanang prinsipyo, at makaaapekto ito sa kanila. Kapag nilalabag ng mga tao ang mga prinsipyo at pinangangalagaan lamang nila ang kanilang mga makalamang interes, ito ay dahil sa pangingibabaw ng kanilang mga tiwaling disposisyon, at iyong mga nagtataglay ng konsensya ay dapat itong malaman. Kapag nauunawaan ng isang tao ang katotohanan, subalit hindi niya ito isinasagawa, nakukonsensya ba siya? Mapapanatag ba ang kanyang puso? Nararanasan ito ng lahat ng tao. Sa inyong pang-araw-araw na buhay, nakikitungo man kayo sa mga tao o nagsasagawa ng mga bagay-bagay, halata ba ang kamalayan ng inyong konsensya? Minsan ba ay nakararamdam kayo ng pagkakautang o pagsaway? Minsan ba ay nakararamdam kayo ng pagkabalisa at pagkakonsensya ng kalooban o ng sakit at paghihirap ng kalooban? Kahit kailan ba ay nararamdaman ninyo ang mga ito? Kung oo, hindi iyan gaanong masama. Subalit kung hindi, ay nanganganib kayo. Kahit sino ka pa, kung hindi ka nakadarama ng pagkakonsensya, hindi ka tunay na nananalig sa Diyos. Itinatanong ng ilang tao, anong kinalaman nito sa kung tunay ba o huwad ang pananalig ng isang tao? Ano ang masasabi ninyong ugnayan ng mga bagay na ito? Kapag ang isang taong nagtataglay ng kamalayan ng konsyensya ay nakagagawa ng mali, ang nararamdaman niyang pagsaway, kalungkutan, pagsisisi at pagkakautang ay nagmumula lahat sa Diyos. Ang katunayang nararamdaman niya ang pagsaway ng Diyos ay nagpapakitang tinatanggap niya sa kanyang puso ang pagsusuri ng Diyos. May mga tao na wala man lang nitong kamalayan na ito na nagpapakitang sa kanilang puso ay talagang hindi sila naniniwalang sinusuri ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapag may ginawa silang mali, hindi sila nakararamdam ng pagkakautang, wala sila ng ganitong uri ng kamalayan. Medyo tama iyan. May iba pa ba? Kinikilala ng mga taong nagtataglay ng konsensya na mayroong Diyos, at kapag may ginawa silang masama, alam nilang magdasal sa Diyos at magnilay sa sarili at hanapin ang katotohanan para malutas ang problema. Kapag nahaharap sa problema ang isang taong walang konsensya, hindi siya apektado ng konsensya. Wala siyang lugar sa kanyang puso para sa Diyos
at hindi niya hinahanap ang katotohanan para malutas ang problema. Hindi siya naniniwalang ang katotohanan ay isang bagay na kanyang kinakailangan, kaya hindi niya sinusubukang isagawa ang katotohanan. Ang mga taong nananalig sa Diyos, subalit hindi nagsasagawa ng katotohanan, ay mga hindi mananampalataya. Ano man ang kinahaharap ng isang taong may tunay na pananampalataya, kaya niyang tanggapin ang pagsusuri ng Diyos, at sa paraang ito ay may kamalayan ang kanyang konsensya sa kung ano ang tama at mali o ang mabuti at masama. Ang mas mahalaga pa, naniniwala siyang umiiral ang Diyos at nananalig siya sa salita ng Diyos. Isinasa puso niya ang mga naririnig niyang salita ng Diyos na nagiging pamantayan niya sa pagtatasa sa sarili niyang pag-uugali at paraan ng pagharap sa mundo at sa lahat ng kanyang ginagawa. Ano ang pamantayang ito? Nauunawaan man niya o hindi ang katotohanan, kadalasan ay ginagamit niyang pamantayan ang salita ng Diyos. Dahil nananampalataya siya sa Diyos, naniniwala siyang umiiral ang Diyos at naniniwala siyang ang salita ng Diyos ang katotohanan. Dahil naniniwala siyang ang salita ng Diyos ang katotohanan, kapag nakahaharap siya ng mga problema, natural niyang ginagamit ang salita ng Diyos sa pagtatasa sa mga ito. Kahit papaano, alam niyang ang kanyang mga iniisip at kurukuro ay hindi ang katotohanan. Kaya, kapag nakahaharap siya ng mga problema, sinasabi sa kanya ng kamalayan ng konsensya na dapat niyang gamitin ang salita ng Diyos bilang kanyang batayan, at kung hindi niya iyon magagawa at hindi niya iyon maisasagawa, hindi mapapanatag ang kanyang konsensya at magdurusa ito. Halimbawa, paanong nalalaman ng mga tao na ang mga bagay tulad ng pangangalaga sa kanilang mga makalamang ugnayan sa iba, pagsasaya sa kaginhawahan, at pagiging mapagpalugod ng mga tao ay mga negatibong bagay? Inilalantad ito ng salita ng Diyos. Tama. Kung susukatin mo ang mga bagay na iyon ayon sa salita ng Diyos, lahat ng iyon ay negatibo, paghahayag ng mga tiwaling disposisyon, at idinudulot ng kalikasan ng mga tao. Kapag inihahayag ng mga taong iyon ang mga bagay na iyon, nagiging masaya at malugod ba sila sa kanilang puso o malungkot at nasasaktan? Nakararamdam sila ng pakikipagtunggali sa kanilang sarili at nalulungkot sila na parang isang kutsilyong itinatarak sa kanila. Tuwing nahaharap sila sa mga bagay na ito, kapag hindi nila mapangasiwaan ang mga ito ng ayon sa mga katotohanang prinsipyo, o hindi sila makawala sa pagkakagapos ng kanilang damdamin, nasasaktan ang kanilang puso. Saan nanggagaling ang sakit na ito? Nagmumula ito sa kondisyon na mayroon silang kamalayan ng konsensya at nauunawaan nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag ang lahat ng sakit, pagsaway at pagkakonsensyang ito ay umuusbong sa kanila, sa kaibuturan ng kanilang puso ay nakararamdam sila ng puot at pagkasuklam sa kanilang sarili, at maaari pangang tingnan nila ang kanilang sarili nang may paghahamak, sinasabing, "Maaaring magaling akong magsalita. Sinasabi kong gusto kong mahalin ang Diyos at mapasiya siya. At ipinapahayag ko ng buong lakas ang mga islogang ito. Subalit kapag may nangyayari sa akin, lagi kong isinasaalang-alang ang sarili kong karangalan. Kahit ilang beses kong subukan,
Hindi ako makawala sa pagkakagapos na ito. Hindi lamang talaga ako handang mapasama ang loob ng iba at lagi akong nagkakasala sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, nakabubuo sila ng opinyon tungkol sa kanilang sarili sa kaibuturan ng kanilang puso. Ano ito? Hindi nila iniisip na mabuti silang tao. Alam nila na kaya nilang gumawa ng maraming masasamang bagay at nakikita nilang napakahusay nilang magpanggap at na sila ay mga mapagpaimbabaw. Sa mga sitwasyong ito, sinisimulan nilang tanggihan ang kanilang sarili at hindi na paniwalaan ang kanilang sarili. Paano nakakamit ang mga resultang ito? Nakakamit ito sa pundasyon ng pagkaunawa sa salita ng Diyos kapag ang kanilang konsensya ay may kamalayan at ginagampanan ang gawain nito.